Mainit ang araw noon nang dumating si Padre Antonio dos Santos sa Santa Cruz do Cerrado, isang bayang natutulog sa gitna ng tuyot na mga burol ng Minas Gerais. Tumitilamsik ang alikabok sa kanyang mga sapatos habang binabagtas niya ang makitid na daan papuntang simbahan, isang kapilyang yari sa adobe, may kampanaryong kinakalawang na ang batingaw. Tahimik ang paligid, ngunit naroon ang mabigat na pakiramdam ng pananabik. Parang may inaasahan ang hangin. Galing si Padre Antonio sa Serto ng Bahia, anak ng isang bakero at isang mananahi. Bata pa lamang siya ay sanay na sa hirap, sa pagpitas ng umagang mais, sa pagkakawit ng kambing, sa paglalakad ng milya-milya upang makapag-aral. Ngunit ang tinig na unang tumawag sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa loob, isang bulong sa gabi, isang panaginip habang nagbabantay ng hayop, magsilbi ka. Gamitin mo ang iyong lakas hindi sa lupa, kundi sa kaluluwa. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, at iyon ang ginawa niya. Nag-aral siya ng teolohiya sa Salvador, pagkatapos ay naordenahan sa edad na 26. Hindi siya ang paring mahilig sa matataas na pulpito. Sa halip, mas gusto niya ang mesa sa ilalim ng puno, ang misa sa kubo ng isang may sakit, ang kumpisalang walang oras, ang rosaryong binubulong habang naglalakad sa masukal na daan. Pagdating niya sa Santa Cruz, sinalubong siya ng isang matandang babae na may mga kulubot na parang mapa ng tagtuyot. Si Donna Maria Benedita, ang leader ng mga beta. Padre Antonio ba? Tanong nito, sabay dampi ng kamay sa kanyang balikat. Abay sa wakas, dumating din ang aming padre. Nalati lang po ng konti ang biyahe, sagot niya, ngumiti, at hinawakan ang dulo ng kanyang sombrero. Hindi ito biyahe, Hijo. Tawag ito ng langit. Sa unang gabi pa lamang ay nakita na niya ang pagkakaiba ng bayang ito. Hindi ito tulad ng ibang lugar na napuntahan niya sa mga misyon. May tahimik na pananampalataya rito na halos hindi binibigkas. Ang mga tao ay hindi sanay sa sermon, pero sanay sa dasal. Hindi sila palatanong, ngunit mapagmatsyag. At higit sa lahat, may isang misteryo na dumadaloy sa hangin ng lugar, parang may inaantay ang bayan, o marahil may binabantayan. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Padre Antonio ang kanyang misyon. Naglakad siya araw-araw, mula sa kapilya hanggang sa pinakamalayong tahanan. Minsan, kailangan niyang tumawid sa sapa, minsan ay sa masukal na kabubatan. Wala siyang reklamo. Sa bawat bahay, tinatanong siya ng mga bata, "Ikaw ba yung nagsisimba sa radyo, Padre?" "Hindi ako radyo," sagot niya minsan, "pero kung gusto niyo, pwede akong sumayaw din." At nagtawanan ang mga bata. Ganyan siya. Hindi mahilig sa drama, pero palaging may kurot sa puso ang kanyang presensya. Kasama niya sa halos lahat ng lakad si Vica Boplo, ang matandang katekwista ng bayan. Dating mangangaso, naging sakristan, tapos naging guro ng katekismo. Tahimik si, pero kung magsalita, laging may tinik na katotohanan. "Padre," sabi ni T isang hapon habang sila'y namamahinga sa lilim ng isang punong ipamarelo, "itong kapilya, madami nang dumaan na pari. Pero pag umalis na, parang walang nangyari. Sana ikaw, hindi ganyan." Tumingin si Padre Antonio sa kanya. Hindi ako dumating para dumaan. Nandito ako para magtanim." Sa unang buwan niya, napansin niyang may isang lugar na palaging nababanggit ng mga matatanda pero bihirang puntahan, ang Pedra da Promesa. Isang batong malaki sa gitna ng burol, napapaligiran ng mga tuyot na halaman, kung saan, ayon sa alamat, isang milagro raw ang naganap noon, isang batang gumaling, isang bagyong biglang tumigil, o isang imahe raw ni Maria na lumitaw sa ulap. Marami ang bersyon, walang pare-pareho, pero iisa ang laman, may nangyari. "Kami po ba'y nagsisimba riyan?" tanong ni Padre Antonio kay Donna Maria Benedita. "Minsan lang," sagot nito. "Tuwing Oktubre sa pista ng Inang Aparecida. Nagpoprosesyon kami papunta riyan. Taon-taon. Taong-taon rin kaming walang paring sumasama. Ngayong taon, sasama ako." Tumingin si Maria Benedita sa kanya. "Sigurado ka?" "Mas sigurado pa kaysa sa sermon ko kanina." Ngumiti ang matanda. "E di may asikasuhin tayong malaki, Padre." At doon nagsimula ang abalang hindi inaasahan. Pinaayos ni Padre Antonio ang lumang andas. Pinahiram niya ang kanyang kumbi para sunduin ang mga taga-bukid. Binisita niya ang bawat tahanan upang hikayatin ang lahat na dumalo sa darating na 12 ng Oktubre. Para sa kanya, hindi lang ito okasyon ng debosyon. Isa itong pagsasama-sama ng pananampalataya.
Ngunit habang abala ang lahat sa paghahanda, may kakaibang bumabagabag sa kanya. Minsang gabi, habang nag-iisa siya sa loob ng simbahan, nakaluhod sa harap ng tabernakulo, may narinig siyang tunog, parang kaluskos sa kisam. Ngunit nang tumingin siya, walang tao. Tapos, isang hangin ang dumaan sa loob ng simbahan, hindi malamig, hindi mainit, kundi may daladalang presensya. Hindi siya takot. Pero hindi rin siya mapakali. Muli siyang lumuhod at nagdasal. Maria, kung may gusto kang sabihin, makikinig ako. At sa katahimikan, parang may sumagot sa kanyang puso, makikita mo ang aking proteksyon. Simula noon, ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos. May panaginip siyang paulit-ulit, isang mata ng hayop sa dilim. Mabigat ang hakbang. Isang alinggaw ng yapak sa tuyot na lupa. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Tanong niya isang araw, may mababangis bang hayop sa paligid? Minsan may umaaligid na jaguatirika. Pero bihira. Bakit? Wala naman, sagot niya. Panaginip lang siguro. Hindi na niya binanggit ang detalye. Hindi pa panahon. Habang papalapit ang araw ng prosesyon, lalong dumami ang tao sa parokya. Dumating ang ilang pamilya mula sa kalapit na barangay. Ang mga batang dating nahihiyang lumapit, ngayon ay parang mga kapatid niya na. Si Maria Benedita naman ay halos hindi na natutulog sa dami ng iniintinding handaan. Padre, sabi niya minsang madaling araw habang nagpapakulo ng kape sa gilid ng kapilya, ramdam mo rin ba? Parang may kakaiba ngayong taon. Tumingin si Padre Antonio sa kanya, seryoso. Parang may darating. Huwag sanang masama. Hindi masama. Malakas. Malalim. Galing sa langit. Nagtagpo ang kanilang mata. Walang nagsalita. Pero pareho nilang naunawaan na may isang himalang hindi nila kayang ipaliwanag ngunit palapit na. Nagising si Padre Antonio sa tunog ng kampanilyang hinahampas ng hangin. Madilim pa, pero hindi na siya makabalik sa pagtulog. Sa labas ng bintana ng kanyang silid, dumaraing ang hangin mula sa timog, hindi malamig, hindi rin mainit, kundi parang may dalang mensahe. Tumayo siya, humigop ng tubig at binuksan ang bintana. Sa ilalim ng buwan, kita niya ang mga aninong gumagalaw sa loob ng gubat. Mga sanga lang siguro. O baka hayop. Hindi na siya bumalik sa kama. Sa halip, nagpunta siya sa kapilya, tahimik pa ang lahat. Nakaluhod siya sa harap ng altar, at ang liwanag ng ilaw ay parang sumasayaw sa mga mata ni Maria sa imahen ng Aparecida. Tumitig siya sa mukha ng ina, at sa loob ng kanyang dibdib, may kilabot na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang papalapit na ang malaking araw. Ika-12 ng Oktubre. Taon-taong ginaganap ang prosesyon, pero ngayong taon ay kakaiba. Mas marami ang nagpasabing darating. Ang mga kalapit barangay ay nagpapadala ng delegasyon. May mga kabataang mula sa kabundukan ang nagboluntaryo bilang tagahawak ng estandarte. Sabi nila, ngayong taon, Padre, gusto naming mas makasama si Maria. Ang mga beata ay abala sa paglalaban ng mga telang gagamitin sa prosesyon. Ang mga lalaki ay abala sa pag-ayos ng andas. Si Caboclo naman, nakasakay sa kanyang asong kalabaw, nag-ikot sa buong parokya upang ayusin ang daluyan ng prosesyon. Sabi niya, ngayong taon, baka hindi lang ang lupa ang gagalaw. Baka pati langit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Padre Antonio, habang sabay silang kumakain ng tinapay at nilagang itlog sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ko alam, Padre. Pero matagal na akong hindi nakakarinig ng ganitong katahimikan sa gubat. Tahimik na hindi nagpapahinga kundi nagmamasid. Hindi siya sumagot. Sa mga mata ni Si, nakita niya ang parehong pakiramdam na kanina pa niya nilalabanan, kaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghihintay ng isang bagay na malaki, hindi pa nakikita, pero papalapit. Sa gabing iyon, nag-umpisa ang mga panaginip. Una, mata ng hayop. Dilaw, malalim, mabigat ang titig. Walang katawan, tanging mata lang. Tapos, tunog ng hakbang. Malalaking paa sa tuyong damo. Pagising niya, pawis na pawis siya, kahit malamig ang hangin. Nang tumingin siya sa bintana, may nakita siyang aninong gumalaw sa ilalim ng puno ng ip. Ngunit wala namang hayop. Kinabukasan, paglabas niya sa simbahan, lumapit si Maria Benedita, dala ang basket ng mga bulaklak. Padre, mahina ang boses nito. Napanaginipan ko si Maria kagabi. Tumingin siya, sabi. Anong nakita mo?
Nakatayo siya sa gitna ng daan papuntang Pedra da Promesa. Nakasuot siya ng puti pero ang mata niya parang puno ng lungkot. Nasa paanan niya ang mga hayop. Marami. Hindi ko mabilang. Anong klaseng hayop? Hindi ko sigurado. Malalaki. May mga mata pareho sa nakita ko sa panaginip ko noong isang linggo. Mga mata. Dilaw. Malalim. Hindi tulad ng aso. Hindi rin pusa. Mas mabangis. Nanlamig ang batok ni Padre Antonio. Tila may puwersang nagdudugtong sa kanilang dalawa. Tila pareho silang binibisita ng parehong pangitain. Tumango siya. Huwag mong sabihin sa iba, Maria Benedita. Baka matakot. Pero ipagpatuloy mo ang panalangin mo. Baka may sinasabi ang langit. Tumango ang matanda. Basta't kasama natin si Maria, hindi tayo pababayaan. Sa mga susunod na araw, may mga hayop na nagsimulang magpakita sa hindi pangkaraniwang oras. Isang gabi, may nakita si Tika Boklo na usa sa gitna ng bayan, tumatakbo na parang hinahabol. Isang gabi naman, may umuungal sa gubat na hindi kayang tukuyin kung anong klase. Hindi iyon lobo, ani niya. At lalong hindi iyon jaguatirica. Ang mga alagang aso ay tila nababaliw. Tumatahol sa hangin. Ayaw pumasok sa bahay. Ang mga pusa ay ayaw gumalaw tuwing gabi, nakatitig lang sa dilim. Ang mga kalabaw ay tumitigil sa pagkain kapag may nararamdaman. Parang alam nilang may hindi normal sa paligid. Isang gabi, habang nasa kumbento, binuksan ni Padre Antonio ang kanyang Biblia. Walang dahilan pero napunta siya sa aklat ng Daniel. Sa Kabanata 6 tungkol sa lungga ng leon. Napangiti siya pero napailing. Bakit naman leon? Wala namang leon sa Brazil. Ibinaba niya ang aklat, tumayo at tumingin sa krusipiho. Panginoon, bulong niya, anuman ang darating, bigyan mo po kami ng lakas. Kinabukasan, dumating ang balita na ikinagulat ng lahat. Padre, may mga leon daw na nakatakas sa santuaryong malapit sa Divisa. Napalakas ang pagkakabagsak ng tasa sa mesa. Tumingin si Sina nooy kumakain ng yuka. Leon? 5 daw, Padre. 3 lalaki, 2 babae. May kasamang mga anak pa. Sabi ng radyo, hindi pa nahahanap hanggang ngayon. Tahimik si Padre Antonio. Hindi siya kumibo. Pero sa loob niya, alam niyang ito na yon. Hindi siya nabigla. Hindi rin siya natakot. Sa halip, tila may bahagi sa kanyang kalooban ang nagsabing, handa ka na. Sa sumunod na gabi, muli siyang nagdasal. Nakatirik ang kandila sa harap ng imahen ni Aparecida. Nakaluhod siya, matay nakapikit. Tahimik ang buong simbahan, maliban sa tunog ng hangin sa labas at alingawngaw ng kampanilyang pilit na lumalaban sa gabi. Maria, bulong niya, bakit mo kami pinaghahanda? Ano ang dapat naming gawin? Tahimik. Walang sagot. Hanggang sa bigla, sa gitna ng kanyang puso, may tinig hindi mula sa labas, kundi mula sa loob, ngunit malinaw, buo, at mariin. Makikita mo ang aking proteksyon. Napabuga siya ng hangin. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Pero isang bagay ang tiyak, darating ang ina. At kung dumating man ang panganib, may isang kamay na mas makapangyarihan kaysa sa takot. Kinabukasan, nagsimula na ang novena. 9 na araw bago ang prosesyon. Nagsidatingan ang mga tao mula sa iba't ibang baryo. Ang kapilya ay punang deboto. Lahat ay umaasa sa grasya ng pista. Wala silang alam sa mga panaginip, sa mga hayop, sa mga leon. Ngunit si Padre Antonio, si J, at si Donna Maria Benedita, alam nila. At bagamat walang nagsasalita ng diretsyo, sa kanilang mga mata, may liwanag na nangungusap, handa tayo. Kasama natin ang langit. Bago pa man pumutok ang unang sinag ng araw, gising na ang buong Santa Cruz do Cerrado. Ang tunog ng mga tsinelas sa putikang daan, ang mga bulong ng panalangin, at ang tahimik na sigla sa mga mata ng tao ay parang musika ng simula. Ang araw ay Oktubre 2. Araw ng Inang Aparecida. Araw ng paglalakad. Araw ng pananampalataya. Sa gitna ng bayan, sa plazang sinasala ng liwanag ng mga gasera, nakatayo ang andas. Sa ibabaw nito, ang imahen ng mahal na ina, itim ang mukha, asul ang manta, may korona sa ulo. Pinapalibutan ng mga puting bulaklak at makukulay na tela na nilabhan, tinahi, at isinabit ng mga beata sa loob ng ilang linggo.
Sa paligid, may mga batang may pakpak na karton, suot ang puting damit. Ang ilan ay kumakanta ng Isalve Reina, habang ang matatanda ay tahimik na nagrorosaryo. Si Padre Antonio ay nakatayo sa paanan ng andas, suot ang puting albi at asul na estola. Malinis ang kanyang damit pero ang kanyang mga mata ay pagod. Hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa bigat ng inaasahan. Sa harap ng altar na itinayo sa gitna ng plaza, nagsimula siyang magmisa. Ang tunog ng kanyang tinig ay tumama sa hangin na para bang may isinisigaw ang katahimikan mismo. Mga anak, wika niya, ang ating ina ay hindi lang larawan. Siya ay buhay. At ang sinumang lumalakad sa kanyang landas ay hindi maliligaw. Sa sandaling iyon, pumutok ang mga unang paputok. Nagtilian ang mga bata. Umindak ang ilang matatanda. Nagkakantahan ang mga kababaihan, may dalang palaspas at imahe ng mga santo. Ang musika mula sa tambol ay sumabog kasabay ng kagalakan ng buong bayan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may dumaan na malamig na hangin. Parang isang aninong hindi nakita, ngunit naramdaman. Tumingin si Padre Antonio sa langit. Ang araw ay sumisilip sa likod ng burol, ngunit may pakiramdam siyang hindi ito karaniwang liwanag. Parang may kinikimkim ang kalangitan. Parang naghihintay. Matapos ang huling bendisyon, inakyat ng 8 lalaki ang andas. Mga pamilyar na mukha, sina Romo, Tico, Lucas, Geraldinho, lahat masaligan, malalakas. Kaya pa, Padre, sabi ni Romo, nakangiti. Hindi lang katawan ang kailangan niyong palakasin ngayon, sagot ni Padre Antonio. Ang puso, dapat matibay din. Tumango si Romo, hindi na nagtanong. Nagsimula ang prosesyon. Unang naglakad ang mga batang anghel, nagsasaboy ng bulaklak. Sumunod ang banda ng mga kabataan, may gitara, may tambol, may harmonika. Pagkatapos, si Padre Antonio at ang mga sakristan, may hawak na krus at kandila. Kasunod ang andas. At likod nito ang dagat ng tao. Mga matatanda, mga batang may bitbit na rosaryo, mga inang may kargang sanggol, mga amang may hawak na estandarte. Buong bayan. Bawat isa may dalang panalangin. Bawat isa may dahilan para lumakad. Ang araw ay unti-unting sumisikat habang sila ay tumatawid sa landas patungong Pedra da Promesa. Ang daan ay hindi sementado. Ito'y vereda, isang landas na dinadaanan ng tubig tuwing tag-ulan, pero ngayon ay tuyot, may damong ginintuan at alikabok sa bawat hakbang. Sa magkabilang gilid, may mga puno ng buriti at ilang baob na tila mga tanod ng sinaunang panahon. Tumigil si Padre Antonio sandali sa isang mataas na bahagi ng landas, tumingin sa likod. Ang prosesyon ay isang ilog ng katawan at pananampalataya, umaagos sa gitna ng tigang na lupa. Tila isang panaginip sa araw. Ngunit sa kanyang puso, may tunog na hindi galing sa musika. Isang pintig. Mabagal. Mabigat. Sa mga susunod na oras, tuloy-tuloy ang lakad. Walang reklamo. Walang pagod na ipinapakita. Ang mga bata ay nagtatawanan, ang matatanday patuloy sa panalangin. Sa isang bahagi ng daan, tumigil ang ilan upang uminom ng tubig mula sa balon. Ang iba'y nag-abot ng tinapay at prutas sa mga hindi nakapagdala. Walang ingay ng cellphone, walang gulo, tanging pakikilaho. Ngunit habang papalapit sila sa paanan ng burol, unti-unting nagbabago ang hangin. Tumahimik ang mga ibon. Ang mga aso na kanina ay sumusunod ay biglang huminto, tumahol at hindi na muling sumama. Tumingin si Vica Boclo kay Padre Antonio. Padre rin. Ramdam mo rin? Parang may nakamasid. Hindi siya sumagot. Sa halip tumingin siya sa paligid. Walang kakaiba sa paningin. Pero sa pandinig parang may mga yabag sa damuhan, malalaki, malalalim. Ang mga naglalakad ay unti-unting natahimik. Unti-unting bumagal ang kanilang hakbang. Ang mga kanta ay unti-unting napalitan ng mga bulong. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila napatigil sa awitin. Pero ang katawan nila ay tila kusang nag-inat. Parang may alitap-tap sa puso ng bawat isa na biglang pumula. Sa harapan ng prosesyon, si Padre Antonio ay muling tumingin sa langit. Ang araw ay nasa tuktok na ng langit. Ngunit sa kanyang pakiramdam, parang may aninong hindi sumasabay sa araw. Nilapitan siya ni Z, pabulong. May nakita ako sa gilid ng damuhan. Akala ko baka-baka. Pero hindi mas malaki. Hayop. At hindi isa. Nagpalitan sila ng tingin. Hindi na kailangang magsalita. Pakisabi kay Romo.
Maging handa. Si Romo, narinig ang bilin, tumango. Ano man yan, Padre, babantayan namin si Maria. Napakapit si Padre Antonio sa rosaryong nasa bulsa niya. Ang mga butil ay malamig sa kanyang palad, pero ang panalangin ay mainit sa kanyang dibdib. Ave Maria, punang grasya. Sa kanyang likod, narinig niya ang mga tao. Tahimik. Taimtim. Tuloy ang prosesyon. Hindi nila alam kung ano ang nararamdaman nila, pero ang katawan nila ay nag-uutos ng katahimikan. Tumigil sa pag-awit ang banda. Tumigil sa pagkanta ang mga bata. Tumigil sa pagtawa ang mga ina. At sa kalagitnaan ng prosesyon, sa ilalim ng araw ng Oktubre, sa gitna ng tuyot na bereda ng Serto, bumaba ang katahimikan. Hindi ang katahimikan ng pagod. Hindi ang katahimikan ng dasal. Kundi ang katahimikan ng paghihintay. Parang ang buong kalikasan ay huminto sa paghinga. At sa puso ni Padre Antonio, sa lalim ng kanyang katahimikan, narinig niyang muli ang tinig mula sa loob. Makikita mo ang aking proteksyon. At alam niyang hindi na siya nag-iisa sa paglalakad. Tumigil si Dimas, isang binatang naglalakad sa unahan ng prosesyon, hawak ang estandarte ng Aparecida. Hindi siya gumalaw. Tila napako ang kanyang mga paa sa lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang labi ay gumalaw ng dahan-dahan, walang boses, para bang pinipilit magsalita. Padre, bulong niya, halos hindi marinig. May gumagalaw sa kakahuyan. Narinig ni Padre Antonio ang pagkabasag ng sanga, mabigat, sunod-sunod. Tumigil ang kanyang paghinga. Tumingin siya sa direksyon ng tunog. Sa gilid ng landas, sa makapal na damuhan, may aninong gumagalaw, malalaki, mababa sa lupa, dahan-dahan ang galaw, parang mga aninong may layunin. Isang babae ang sumigaw sa likuran, Diyos ko, mga mata. May mga matang dilaw. Nagkagulo. Ang ilan ay napatakbo pa atras. Ang iba nanigas. Si V. Caboclo ay tumakbo sa harapan, sabay hawak sa braso ni Padre Antonio. Padre, totoo nga. Mga leyon. Parang nahulog ang buong mundo sa katahimikan. Tila may pumutol sa linya ng dasal ng libo-libong deboto. At sa isang iglap, ang himig ng rosaryo ay napalitan ng panik. Mga leyon. Mula sa gilid ng burol, lumitaw ang una. Isang lalaking leyon, ang meni makapal, kulay uling. Matay dilaw na dilaw. Sumunod pa ang dalawa, babae, lin ang katawan, ngunit kita ang lakas sa bawat hakbang. Isa, dalawa, tatlo hanggang sa bilangin nila, 14. 14 na leyon. 3 malalaki ang main. 5 ay babaeng malalakas ang katawan. Ang natitira ay mga batang halos adulto na, ngunit may asinta sa mata. At ang lahat, nakatingin sa iisang direksyon, sa gitna ng prosesyon. Isang babaeng may sanggol ang napasigaw, Apo ko. Diyos ko, Apo ko. Yumakap siya sa bata at yumuko sa lupa. Ang mga lalaki ay sumugod sa gilid, nagsipulot ng bato, patpat, anuman. Tabi. Tabi, sigaw ng isa. Protektahan ang mga bata. Ngunit ang mga leyon ay hindi umatras. Hindi rin sila tumigil. Dahan-dahan silang bumaba sa gulod, na parang may sinusunod na disiplina, parang mga sundalo ng kabubatan. Ang isa sa mga babae ay pumulupot papaikot sa gilid ng prosesyon, para bang sinasarhan ang daan ng pag-alis. Si Padre Antonio ay nanatili sa gitna, nakatayo, halos hindi makahinga. Ang andas ay napalibutan na ng mga taong nagtatakbuhan, habang ang mga may hawak nito ay naglabas ng takot, ibinaba ito, at sa pagbagsak sa lupa, umalog ang imahen ni Maria, tumagilid, at nahulog sa isang gilid ng kahoy. Bumagsak sa lupa ang rosaryong nakasabit sa kamay ng imahen. Parang ang simbolo ng debosyon ay nadurog sa alikabok ng biglaang takot. Hindi, sigaw ng isang matanda. Huwag niyong iwan ang mahal na birhen. Ngunit ang takot ay mabilis. Mas mabilis kaysa sa pananampalataya sa panahong iyon. Ang mga sigaw ay mas mabilis kaysa sa dasal. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Padre Antonio ang tinig ng isang bata, Padre, tulungan mo kami. At sa kanyang paningin, nakita niya ang isang batang babae na iniwan ng ina sa takot, nakaluhod, umiiyak. Tumakbo siya. Hindi niya alam kung ano ang plano. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Basta tumakbo siya. Sa gitna ng mga tao. Papunta sa harapan. Papunta sa leyon. Papunta sa panganib. Tinawid niya ang andas na nakalugmok. Tinapakan ang gilid nito, hindi sinasadya. Kinuha ang imahen ng birhen.
Inilagay sa kanyang dibdib. Humarap sa mga leyon. Mahal na ina, bulong niya. Hindi ko sila kayang protektahan. Muling lumapit ang pinakamalaking leyon, halos 10 hakbang na lang mula sa kanya. Ang hininga nito'y mabigat, mabagsik, tila umuugong ang dibdib sa bawat paghinga. Lumuhod si Padre Antonio. Ibinuka ang mga braso. Itinaas ang imahen. At sa tinig na hindi niya alam kung saan galing, sumigaw siya sa hangin. Inang Santissima, iligtas mo ang iyong bayan. Tumigil ang oras. Tumahimik ang kagubatan. Walang tumutunog kundi ang hininga ng mga leyon. Tumingin siya sa langit at sa gilid ng kanyang mata, isang liwanag ang sumiklab. Sa gitna ng vereda, kung saan bumagsak ang andas, kung saan ang alikabok ay naglakbay sa mga yapak ng takot, may umangat na liwanag. Maliwanag ngunit hindi masakit sa mata. Mainit ngunit hindi mapaso. Ito'y nagmumula sa lupa, paakyat. At mula roon, unti-unting may anyong lumitaw, parang usok na may laman. Parang aninong nagiging katawan. Isang babae. Payapa ang mukha. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng puti, may mantang asul. Hindi siya naglalakad, umiindak sa hangin, ilang pulgada sa ibabaw ng lupa. Sa kanyang paanan, tila may buwan. Sa kanyang ulo, tila mga bituin. Ang kanyang mga mata ay hindi mapapantayan, hindi dahil sa kinang, kundi dahil sa kapayapaang taglay nito. Parang kayang lutasin ng mga matang iyon ang lahat ng tanong ng sangkatauhan. At ang mga leyon? Tumigil. Isa-isa, yumuko. Ang mga mata nila na kanina'y mapusok, ngayon ay parang mga mata ng kuting sa harap ng ina. Ang pinakamatanda, ang pinuno, ay lumapit. Mula sa kanyang tapang, naging parang alipin ng liwanag. Lumuhod ito sa harapan ng babae. Ibinaba ang ulo. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang mababang ungol. Isang rugido, hindi ng pananakot, kundi ng pagkilala. Isang pagkilala sa reyna ng langit at lupa. At doon natapos ang sigaw ng takot. Doon nagsimula ang katahimikan ng milagrong paparating. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga ibon sa paglipad. Tumigil ang oras. At sa gitna ng daang tinapakan ng takot at pananampalataya, kung saan kanina'y naroon ang imaheng nahulog mula sa andas, ngayoy naroroon ang isang presensya na hindi galing sa mundong ito. Ang liwanag ay hindi parang araw. Hindi ito liwanag na sinasalubong ng anino. Ito'y liwanag na pumapawi sa lahat ng takot, lahat ng gulo, lahat ng sigaw sa kaluluwa. At sa gitna ng liwanag na yon, isang babae ang nakatayo, hindi nakasayad ang paa sa lupa, kundi bahagyang lumulutang, para bang kahit ang alikabok ay ayaw niyang marumihan. Morena ang kanyang balat. Katamtaman ang taas. Mahaba ang buhok, maitim na parang gabi ngunit kumikislap sa bawat galaw. Nakasuot siya ng puting damit na parang hinabi sa ulap at manta ng bughaw na tila langit mismo ang yumakap sa kanya. Sa kanyang ulo, may korona ng 12 bituin, bawat isa'y tila may sariling galaksya sa loob. Sa kanyang mga mata, nandoon ang lahat. Lahat ng kabutihan, lahat ng pag-ibig, lahat ng inaasam na kapayapaan. Siya si Maria. Ang inang Aparecida. Hindi imahen. Hindi pintura. Hindi panaginip. Buhay. Totoo. At nasa harapan nila. At sa kanyang paligid, ang 14 na leyon na kanina'y handang pumatay, ngayoy nakaluhod na parang mga batang hayop sa paanan ng kanilang ina. Ang isa, ang pinakamalaki, ay lumapit at idinapa ang ulo nito sa mismong lupa. Walang tunog. Walang pananakot. Tanging pagkilala. Pagsuko. Isa-isa, sinundan ng iba. Ang mga babae, ang mga batang leyon lumapit, pumalibot sa babae sa liwanag, at sa tila pagsunod sa utos na hindi binigkas, humiga sa paligid niya, para bang nagbabantay, ngunit hindi bilang mga mangangain, kundi bilang mga tagapaglingkod. Sa likod, ang mga tao, libo-libong deboto, ay tulala. Walang makagalaw. Maraming nakaluhod, otomatikong ibinagsak ang tuhod sa lupa na parabang pinilit ng mismong presensya ng banal. Ang iba, bumagsak sa lupa, umiiyak. Ang iba, tahimik na nakatitig, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Donna Maria Benedita, na kanina'y nagtatakbo sa takot, ngayon ay lumapit sa andas at lumuhod, umiiyak ng walang tunog. Sa kanyang mukha, ang luhang tumutulo ay hindi na ng takot, kundi ng pagkilala. Si T. Caboclo ay nakaluhod rin, ang kamay ay nakadikit sa lupa, ang bibig ay nakaawang, walang salitang lumalabas.
At si Padre Antonio, nakatayo sa gitna ng katahimikan, hawak pa rin ang imaheng nahulog mula sa andas, ay lumuhod rin, dahan-dahan, para bang ang bigat ng liwanag ay pumupuwersa sa kanyang katawan na yumuko sa banal. At sa gitna ng katahimikan, nang walang gumagalaw, nang ang langit at lupa ay parang nagtagpo sa iisang espasyo, doon nagsimulang magsalita ang babae ng liwanag. Hindi sa bibig. Hindi sa hangin. Sa puso. Isa-isa, bawat deboto, bawat kaluluwa sa prosesyon, sa kanilang sariling isip, sa kanilang sariling wika, sa kanilang sariling tinig, ay nakarinig ng isang mensahe. Isang tinig na parang hangin sa gabi, parang alingaw sa pagitan ng dasal at luha. Mga anak, ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na puno ng luha. Mga anak, huwag kayong matakot. Isa-isa, ang takot ay napalitan ng init sa dibdib. Dumating ako dahil tinawag niyo ako. Narinig ko ang inyong mga dasal. Ang inyong mga pag-iyak. Ang inyong mga awit. Nagpalit-palit ang mga ekspresyon sa mga mukha ng tao, gulat, galak, pagkamangha. Ang mga hayop na ito, patuloy ng tinig, ay nilikha rin ng aking anak. At tulad ninyo, sila rin ay kumikilala sa ina ng kanilang lumikha. Tahimik ang mga leyon. Hindi gumagalaw. Parang naririnig din nila ang tinig. Hindi sila sasaktan. Hindi sila papatay. Sapagkat ako ang nasa gitna ninyo. Muling suminghot ng hangin si Padre Antonio. Parang may amoy ng rosas, sariwa, masangsang sa lambing, ngunit hindi galing sa halaman. Galing sa mismong presensya ng langit. Magpatuloy kayo, wika pa ng tinig. Maglakad kayo. Hindi kayo nag-iisa. Sasamahan ko kayo. At sa sandaling iyon, tila umangat ang buong prosesyon sa isang panaginip. Hindi na ito lakad ng katawan, kundi lakad ng kaluluwa. Hindi na ito pagsubok ng init o alikabok, kundi paghakbang sa gitna ng liwanag. Tumayo si Padre Antonio nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi maikubli ang luha. Binitiwan niya ang imahen na kanyang hawak at ibinalik ito sa ibabaw ng andas, sa tabi ng tunay na Maria, na naroon pa rin, nakatayo, nakangiti. Nagtindigan ang mga tagapagdala ng andas. Nanginginig, ngunit matatag. Muling pinasan ang estruktura. Ang babae ng liwanag ay hindi umalis. Nanatili. At sa himalang hindi kayang ipaliwanag, tila nakasabay siya sa bawat hakbang, hindi tumatapak sa lupa, kundi lumulutang sa ibabaw ng andas, tahimik, mapagmasid, protektado ng mga leyon sa paligid. Ang mga bata, unti-unting lumapit. Ang mga babae, sumunod. Ang mga lalaki, ibinaba ang kanilang mga dalang bato at patpat. Walang sinuman ang nangahas magsalita. Wala ring kailangang magsalita. Ang bawat tibok ng puso ay isang dasal. Iisang pag-iyak. Iisang papuri. At doon, sa gitna ng serto, sa ilalim ng araw ng ayoy tila nakayuko sa kagalakan, isang milagro ang nagpapatuloy, hindi sa pagtakbo, kundi sa lakad. Hindi sa sigaw, kundi sa katahimikan. Hindi sa himig ng kanta, kundi sa himig ng pananampalataya. Sa paanan ng Maria, ang mga leyon ay hindi gumalaw. Sa paligid ng prosesyon, ang mga nilalang ng gubat ay hindi tumakas. At sa gitna ng lahat, ang babae ng liwanag, ina ng Diyos, ay nagpatuloy sa paglalakbay kasama ang kanyang mga anak. Ang araw ay hindi na parehong araw. Ang hangin ay hindi na parehong hangin. Ang mundo, sa gitna ng serto, ay tila nadurog at binuo muli sa ilalim ng isang bagong liwanag. Ang mga mata ng mga tao ay basa pa ng luha, ngunit ngayon ay may pag-asa, hindi takot. Sa gitna ng lahat, ang andor ay muling itinayo, nilinis ang alikabok, at ibinalik sa gitna ng daan. Ngunit ngayong umaga, hindi ito andor lang. Sa ibabaw nito, kung saan naroon pa rin ang imahen ng inang Aparecida, ay nakatayo rin ang babae ng liwanag, ang mismong Maria, buhay, maluwalhati, mapagmasid. Sa kanyang paanan, tila may mahahabang hibla ng liwanag na humahaplos sa mga ulo ng mga deboto. At sa paligid nila, ang mga leyon, tatlong nauna sa harap, ang iba'y nakapwesto sa magkabilang gilid, tahimik, alerto, tila mga tanod ng langit. Nagsimula muli ang prosesyon. Walang musika. Walang kanta. Ngunit ang mga yabag ng mga paa ay parang himig. Ang mga yapak ng leyon sa lupa ay parang kumpas ng orkestra ng pananampalataya. Ang mga bata, unti-unting lumapit. May ilang pilit na inaabot ang laylayan ng manta ni Maria. Ang mga ina, tahimik na binubulong ang pangalan ng mga anak na matagal nang may sakit.
Ang mga lalaking dati tahimik lang sa likod, ngayon ay nasa unahan, hawak-hawak ang rosaryo. Habang naglalakad sila sa gitna ng vereda, may isang matandang babae na tila hinihimatay. Nakaupo sa gilid ng hihina. Lumapit si Padre Antonio, lumuhod at pinahiran ang noo nito. Nang tumingin ang babae sa kanya, ang dating malabong mata ay biglang lumiwanag. Padre, bulong nito, nakikita ko na ang langit ni. Isang babae naman na dating hindi makalakad, saksi ang lahat sa tuwing binubuhat siya sa misa, ngayon ay tumayo. Walang nagsabi kung bakit. Walang humatak. Tumayo lang siya. Tapos ay naglakad. Isa, dalawa, hanggang sa bumilis ang kanyang hakbang. Umiiyak siya. Ang kanyang asawa ay napaluhod sa lupa, parang hindi makapaniwala. Isang binatilyo ang sumigaw, si Chio Zeka. Nakakakita na si Chio Zeka. Lumingon ang lahat. Ang matandang bulag, palaging nasa likod ng simbahan, ngayon ay nakatayo, umiikot ang ulo, parang sanggol na unang beses nakakakita ng mundo. Ang langit, bulong niya, ang langit ay asul. At unti-unting ang mga tao ay lumapit. Ang ilan ay tahimik. Ang iba'y umiiyak. May mga dating umiiwas sa simbahan, mga evangelical, mga espiritista, mga taong galit noon sa rosaryo at krus, ngayoy lumuluhod, hindi sa harap ng doktrina, kundi sa harap ng isang katotohanang hindi na maitatanggi. Ang isang lalaki, kilalang walang pananalig, kilalang palamura, ay lumapit sa paanan ng Andor. Hinawakan ng kahoy. Umiyak. Walang sinabing salita. Wala ring kailangang sabihin. Sapagkat sa kanyang mata, naroon ang pagbagsak ng pader na matagal na niyang itinayo sa pagitan niya at ng langit. Ang mga leyon, tila nakakaunawa, ay hindi natakot sa sinuman. Sa halip, hinayaan nilang ang mga tao'y lumapit. Isang batang babae ang tumabi sa isa sa mga leyon at hinaplos ito. Ang hayop, sa halip na umatras, ay yumuko at pumikit, parang nalulugod. Habang papalapit sila sa burol ng Pedra da Promesa, ang liwanag ay lalong naging puti, ngunit hindi nakakasilaw. Ang lupa na noon ay tuyot at mapula, ngayoy tila lumambot. May mga bulaklak na tumubo sa gilid ng landas, mga hindi karaniwang tanim sa serto, mga liryo, mga rosas, kahit ilang buganjera na tila biglang sumulpot. At sa wakas, dumating sila sa paanan ng burol, kung saan matatagpuan ang maliit na gruta ng Santa, ang Pedra da Promesa. Isang lugar na tila walang kahulugan sa mga hindi nakakaalam, ngunit banal sa puso ng bayan. Ang gruta ay yari sa bato. Sa loob nito, may lumang imahen ng Aparecida, luma na, may bitak, subalit buo. Ang liwanag mula sa labas ay dumaan sa maliit na bintana, tumama sa mukha ng imahen, at para bang nagtagpo ang dalawang mundo. Sapagkat sa harap ng gruta, naroon pa rin ang babae ng liwanag. At sa loob, naroon ang imahen ng kanyang sarili. Dalawang Maria. Isa mula sa pananampalataya ng mga ninuno. Isa mula sa liwanag ng langit. Ang mga tao'y lumuhod. Walang nagsalita. Wala nang kailangang sabihin. At muli, ang tinig ay dumaan sa puso ng bawat isa, sabay-sabay, walang tunog, ngunit malinaw, parang bulong mula sa puso ng Diyos. Dalhin niyo ang biyayang ito sa mundo. Ang pananampalataya ng mga payak ay nagpapakilos ng langit. Sa sandaling iyon, ang babae ng liwanag ay tumingin sa lahat, isa-isa, sa mga bata, sa mga lumaang pananampalataya, sa mga bagong balikloob, sa mga walang pangalan, sa mga wala ng boses. At sa isang huling ngiti, siya ay yumuko ng bahagya, itinapat ang kamay sa dibdib. At ang kanyang katawan ay dahan-dahang naging liwanag. Ang liwanag ay umakyat, unti-unti, tulad ng hamog na hinihigop ng araw, hanggang sa ito'y maging sinag, pagkatapos ay isang alab ng liwanag, at pagkatapos ay wala na. Wala na siya. Ang mga tao'y hindi umiiyak sa pagkawala, kundi sa biyayang iniwan. Tahimik silang nanatili sa pagkakaluhod, parang ayaw pang gumalaw, ayaw pa bumalik sa dating mundo. Ang mga leyon, tila nakatanggap ng hudyat, ay tumayo. Isa-isa, tumingin sa mga tao, sa andas, kay Padre Antonio, sa gruta. Wala silang ungol. Walang yabag na mabigat. Tahimik silang tumalikod at pumasok sa kakahuyan, isa-isa, para bang bumalik sa kung saan sila nararapat. Ang pinakamalaki sa kanila ay lumingon pa, huling tingin, at pagkatapos ay nawala na rin. Walang iniwang gulo. Walang iniwang takot. Tanging alaala ng isang himalang ang langit lamang ang kayang bigkasin. Bumalik ang mga deboto sa Santa Cruz do Cerrado na hindi na katulad ng dati.
Ang mga paa ay pagod, ang mga damit ay basa ng pawis, alikabok, at luha, pero ang mga mata ay maliwanag, ang mga puso ay magaan. Para silang mga taong dinala sa kabilang mundo at ibinalik sa kanilang bayan na may dalang lihim ng langit. Walang nag-uusap ng malakas. Ang ilang bata ay patakbong pumunta sa mga magulang nila na naiwan sa nayon. Ang mga matatanda ay sabay-sabay na lumuhod sa paanan ng krus na nakapako sa plaza. Si Padre Antonio, habang tinatanggal ang kanyang estola, ay tahimik na umupo sa harap ng kapilya. Parang hindi pa rin totoo sa kanyang pandama ang lahat ng nangyari. Ngunit nang dumating ang gabi at sumabog ang mga bituin sa langit, isa-isang lumabas ang mga tao sa kani-kanilang tahanan. Walang tawag. Walang utos. Natural lamang. Para bang ang espiritu ng pananampalataya ay humihila sa kanila sa iisang sentro. Nagtipon ang buong bayan sa plaza. Walang misa. Walang banda. Wala ring sermon. Tanging katahimikan at pagkakaintindihan. Ang mga mata ng bawat isa ay nagsasalita ng pareho, nakita natin siya. Kinabukasan, parang gumuhit ang kidlat sa radyo. Mula sa maliit na istasyon sa Soraymundo ay lumipad ang balita, milagro sa Santa Cruz. Ang mahal na birhen ay nagpakita at iniligtas ang buong prosesyon mula sa mga leyon. Mabilis kumalat ang kwento. Pagkalipas lang ng 2 araw, dumating ang unang reporter mula sa Belo Horizonte. Kinabukasan, 5 na sila. Kasunod ay dumating ang mga bloggers, cameramen, at mga tagasulat ng istorya mula sa São Paulo at Rio. Lahat ay may mikropono. Lahat ay may tanong. Padre, totoo po bang nakita niyo si Maria ng buhay? Pakiulit niya po yung eksaktong sandali ng paglitaw niya. Donna Maria Benedita, totoo bang humipo ka sa damit niya? Ang ilang tao ay hindi alam kung paano sumagot. Ang iba, umiiyak lang habang nagsasalaysay. Pero isa ang malinaw sa lahat, hindi ito katang-isip. Pare-pareho ang detalye. Pare-pareho ang takot bago ang liwanag. Pare-pareho ang tinig sa puso. Walang pagsasalungat. Wala ring pagmamalabis. Kung meron mang sobra, iyon ay ang dami ng luha ng pasasalamat. At tulad ng mga bukal na biglang sumisirit mula sa tuyong lupa, nagsimula ang pagdagsa ng mga tao mula sa malalayong lugar. May mga galing Maranho, Paran, Braslia. May mga sumakay ng truck, ang iba'y naglakad ng araw-araw. Ang ilan ay gumapang halos buong gabi dahil sa pananampalataya. Ang dating tahimik na gruta ng Pedra da Promesa ay naging sentro ng dasal. May mga kandilang laging nakasindi. May mga rosaryong nakapulupot sa bato. May mga larawang iniwan ng mga nagdasal para sa kanilang mga anak, magulang, asawa, o sarili. May mga paa ng taong walang sapatos, naglakad ng milya-milya para lang humawak sa pader ng gruta. At doon nagsimula ang ikalawang alon ng himala. Ang mga may sakit ay gumagaling. Ang mga dating hindi makapagsalita ay biglang bumibigkas ng salve reina. May isang binatilyong binyi mula pagkabata, nang hipuin ng hangin mula sa gruta, ay tumingin sa langit at sumigaw, naririnig ko ang mga ibon. Sa likod ng kapilya, sa ilalim ng punong ip, madalas nakaupo si Tika Boklo, hawak ang kanyang sombrero, nakatitig sa layo. Laging may lumalapit sa kanya. Tito Z, totoo po ba talaga yon? Lilingon siya. Ngingiti pero may luha sa gilid ng mata. Kung ito'y panaginip, anya minsan, sana hindi na ako magising. Naging saksi siya, hindi lang ng mata kundi ng puso. At sa bawat ulit ng kanyang salaysay, parang lalong lumalalim ang damdamin. Hindi siya nagsasawa. Hindi siya nagbibiro. Para sa kanya, ang bawat salita ay sagradong piraso ng kasaysayan. Si Donna Maria Benedita, sa kabilang banda, ay naging bantay ng gruta. Araw-araw, nandoon siya, nag-aayos ng bulaklak, nagdarasal, umaalalay sa mga deboto. Hindi nagtagal, ang mga tao ay nagsimulang humalik sa kanyang kamay. Hindi niya hinihingi. Hindi niya hinihikayat. Pero ang mga tao ay tila likas na kinikilala sa kanya ang isang presensya na hindi basta matatagpuan. Mahal na Maria Benedita, sabi ng isang babae, ipanalangin mo po ako. Ngumiti lamang siya. Ang mahal na Maria lang ang banal. Ako, taga-alaga lang. Ngunit kahit pa ayaw niya ng atensyon, hindi niya ito napigilan. Sa mata ng maraming dumating, siya ang ginamit ng langit upang ihanda ang mga puso. Siya ang isanta ng ating panahon, ayon sa isang matandang madre mula Gois. Dumating ang ilang pari mula sa ibang diocese. Minsan 5, minsan 10.
Iba-ibang suot, iba-ibang tanong, pero iisa ang hangarin, siya satin kung totoo. Nandoon din ang ilang obispo, at pagkatapos ng 2 linggo, dumating ang opisyal na liham mula sa Vatikano, magsasagawa ng inisyal na investigasyon. Hindi kinabahan ang mga taga-bayan. Wala silang itinatago. Ang katotohanan ay hindi nila kailangang ipagtanggol. Sapat nang tumuro sa gruta, tumahimik, at hayaang magsalita ang hangin. Si Padre Antonio, sa gitna ng lahat ng ito, ay nanatiling mapagkumbaba. Patuloy siyang nagmimisa, nagsisimba, at naglilingkod. Ngunit minsan, sa harap ng altar, pagkatapos ng komunyon, hindi niya napigilan ang luha. Panginoon, bulong niya, hindi ko alam kung bakit mo kami pinili. Pero salamat. Salamat sa pagtitiwala. At sa mismong araw ng kanyang ika-33 kaarawan, isang grupo ng deboto ang lumapit sa kanya. Padre, pwede po ba naming itayo ang Kapela de Luz sa tuktok ng burol? Gusto naming alalahanin ang araw ng pagpapakita. Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa burol kung saan umaalon ang liwanag tuwing dapit hapon. Tumango siya. Kung para sa langit, para sa bayan, itayo natin. At doon nagsimula ang pagbuo ng isang lugar na magiging tahanan hindi lang ng alaala, kundi ng pag-asa. Sa mga susunod na buwan, ang Santa Cruz do Cerrado ay naging tahanan ng mga naglalakad sa pananampalataya. Hindi ito naging lungsod. Hindi rin ito naging lugar ng negosyo. Nanatili itong payak. Tahimik. Subalit puspos ng grasya. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, may mga nagsasabing naririnig pa rin nila ang yabag ng mga hayop sa kakahuyan. Hindi para manakot, kundi paalala. Paalala na minsang tumigil ang mundo, minsang bumaba ang langit, at minsang lumakad ang ina kasama ng kanyang bayan, at ang mga leyon ay lumuhod. Lumipas ang mga taon na tila mga dahong dinala ng hangin, dahan-dahan, tahimik, ngunit hindi walang iniwang bakas. Sa Santa Cruz do Cerrado, ang buhay ay muling bumalik sa ritmo ng mga kampana, sa usok ng kalan, sa dasal ng madaling araw. Ngunit kahit sa payak na araw-araw na takbo ng panahon, alam ng bawat taga rito, hindi na sila kagaya ng dati. Ang Pedra da Promesa, na noon ay isang simpleng gruta sa paanan ng burol, ay ngayoy isang dambuhalang santuaryo. Hindi gawa sa yaman, hindi sa marmol, kundi sa pananalig. Ang simbahan sa ibabaw ng bato ay may bubong na tila pakpak ng anghel. Ang pader ay may mga libong pangalan ng mga deboto mula sa buong bansa. At sa gitna, ang imahen ng Inang Aparecida, ang parehong estatwa na natagpuan sa ilog, ang parehong bumagsak noon sa andas, ay naroon pa rin. Ngunit may kakaiba. Mula pa noon, ayon sa mga madre na siyang namamahala ngayon sa santuryo, ang imahen ay tila laging mabango. Hindi mabango dahil sa pabango. Hindi rin dahil sa bulaklak. May amoy itong hindi maipaliwanag, parang samyo ng rosas, jasmine, at ulan sa disyerto, sabay-sabay. Wala namang sinisindi sa paligid. Wala ring inispray. Pero sa bawat gabing bukas ang kapilya, sumasabay ang amoy sa dasal ng mga tao. Mula sa pagiging kwentong ibinubulong sa dilim, ang milagro ng Certo ay kinilala sa buong Brazil. Sa opisyal na pahayag ng simbahan, idineklara ang Pedra da Promesa bilang Santuario Mariano Nacional, kasunod lamang ng Aparecida sa estado de São Paulo. At sa bawat taon, tuwing ika-12 ng Oktubre, libo-libong tao ang naglalakad sa parehong daan. May ilang sumasayaw habang nagrorosaryo. May ibang gumagapang. May lumuluhod mula pa sa bungad ng bayan. Lahat may dalang kwento. Lahat may dalang panalangin. Sa gitna ng lahat ng ito, si Padre Antonio dos Santos ay naroon pa rin. Mas puti na ang buhok, mas kalmado na ang tinig, pero mas mainit ang puso kaysa kailanman. Hindi na siya bumibisita lang sa mga tahanan, tinutulungan na rin niyang buuin ang pananampalataya ng buong rehiyon. Tuwing gabi, tinuturuan niya ang mga bata sa katekismo. Tuwing umaga, siya ang unang naglalakad sa gruta para magdasal ng rosaryo. Sa silid niya sa likod ng kumbento, may mesa roon na laging puno ng papel. Sa tulong ng mga batang seminarista mula sa iba't ibang lugar, sinusulat niya ang kanyang testamento espiritual, ang buong salaysay ng milagro, hindi para ipagyabang, kundi para itala ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi niya ito tinatawag na libro. Sabi niya, ito'y alaala ng kabutihan. Alaala ng presensya. Alaala ng ina. At habang isinusulat niya ito, madalas siyang titigil. Titingin sa bintana. Titingin sa burol.
Minsan, sa lilim ng mga ip, may makikita siyang lumilipad na paru-paro kahit wala sa panahon. Ningiti siya at babalik sa pagsusulat. Wala siyang kailangang patunayan. Ang pananampalataya ay hindi nakasandal sa agham. Hindi ito obligadong ipaliwanag. Sapagkat ang pananampalataya ay buhay dahil may nagmamahal. Hindi para mamangha ang milagro, sabi niya isang gabi habang nagtuturo sa mga bagong seminarista. Hindi ito palabas. Ang himala ay aral. Paanyaya. Pagyakap. Sinasabi ng langit, magtiwala ka. Ang mga kabataan ay tahimik habang nakikinig. At kahit hindi pa nila nararanasan ang nakita ng mga ninuno nila, nararamdaman nila ito sa loob, isang init, isang liwanag, isang kapayapaan na hindi galing sa mundo. Tuwing pista, laging may bagong kwento. Isang babae mula sa Acre ang gumaling sa cancer pagkatapos ng dasal sa gruta. Isang batang lalaki mula sa Recife na nagsimulang magsalita sa unang pagkakataon matapos hipuin ang krus sa altar. Isang mag-asawang hindi magkaanak na nagdalang tao pagkalipas ng 9 na araw ng nobena sa santuaryo. Walang araw na walang bagong kandila. Walang gabi na walang bagong luha ng pasasalamat. At sa bawat taon, sa parehong petsa, sa parehong landas, ang prosesyon ng liwanag ay muling binubuhay. Hindi bilang rekonstruksyon, kundi bilang pagpapatuloy. Hindi dahil sa leyon, hindi rin dahil sa liwanag. Kundi dahil sa pag-ibig. At sa unahan ng prosesyon, naroon si Padre Antnio. Taimtim. Tahimik. Hawak ang krus. Sa paligid niya, mga batang dating may sakit, mga matatandang dating hindi makalakad, mga bagong kasal, mga madre, mga obispo, mga deboto, lahat sabay-sabay na naglalakad patungong burol. Sa tuktok, sa mismong lugar kung saan una siyang lumuhod sa harap ng mga leyon, may krus na itinayo. Bato. Matibay. Nakabaon sa lupa. Sa ibaba ng krus, nakaukit ang mga salitang, narito siya. Kasama niya tayo. At habang lumulubog ang araw sa malawak na kalangitan ng serto, habang ang mga mata ng mga deboto ay sabay-sabay na tumitingin sa langit, si Padre Antnio ay lumapit sa krus, dahan-dahan, parang ang bawat hakbang ay paggunita sa unang milagro. Hinawakan niya ang paanan ng krus. Pumikit. At sa ilalim ng kanyang hininga, halos pabulong, sinabi niya ang huling salitang matagal na niyang dinadala sa puso. Narito siya sa atin. Palagi siyang naroon. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.